Nasa bucket list nyo rin ba ang sumakay ng barko dito sa Pilipinas? Well, samahan nyo kami na pumunta sa Boracay mula dito sa Lipa City, Batangas. Pagkatapos nga ng napakasarap na lunch namin sa Prism Restaurant Cafe, ay dumiretso na kami dito sa Batangas Port dahil nakapagpabook ako ng 7:30 PM sailing from Batangas going to Katiklan. At kita nyo naman, pagpasok pa lang namin sa bungad ay may available na trolley na agad. Kung mag-iiwan din kayo ng sasakyan dito, meron din silang park and pay. Covered lahat ng pathway na dadaanan nyo, so napaka-convenient. Lalo na sa amin kasi meron kaming 2 kids at meron kaming senior citizen na kasama. Tingnan nyo naman ang aming thunders. Talaga naman, bagets na bagets at excited sa first trip niya going to Boracay. And guys, welcome to the modern Batangas Port. Halos first time nga namin lahat makarating dito, kaya naman excited na kaming makita ang loob at ma-explore. So yan nga, pagpasok nyo, meron kayong 2 scanner na dadaanan dyan. Siyempre to be sure na safe lahat ng mga dala ninyo. This was around mga 3:30 PM at maaga nga kami ng 4 na oras before sa aming sailing. Hindi crowded yung place, kaya naman yan, dire-diretso lang kami. At pagpasok nyo, naku, sasalubungin kayo ng engrandeng port na ito. Sa kaliwa, makikita nyo may mga Wendy's dyan at mga kainan. Pag diniretso nyo yan, naku, ayan na yung iba't ibang mga area na pwede nyong pag-check-inan kung saan kayo pupunta. Pwede rin kayong bumili ng ticket dito, pero sa amin, maaga akong bumili. May pa lang binili ko na yung ticket namin just to be sure na hindi kami mauubusan kasi big group nga kaming magta-travel. Dito naman sa bandang to, naku, ang daming restaurant, may mga cafe pa, and groceries. For this trip nga pala, para ma-compare natin ang 2 ferry operators sa pumupunta sa Katiklan, pagpunta doon, Starlight Ferries, at pagbalik naman ay to go ang binook ko. Sa Chelsea Travel website ako nag-book, at kung curious kayo sa mga price per accommodation, eto na yung glimpse, pero magkakameron tayo ng separate review about our experience with Starlight Ferries. Super flawless din ang transaction namin sa Starlight Ferries kasi pinakita ko lang yung booking namin na may QR code and binigyan na nila sa amin yung physical ticket. Na kami. Excited kayo? May anong nararamdaman kayo sa Boracay? Inaasar ko pa nga ang nanay ko dyan kasi pa-birthday trip ko to sa kanya. April pa yung birthday niya at ngayon pa lang kami alas June. Kasi nag-request talaga siya ng Boracay. Parang last year pa niya to sinasabi at yan, nagkatotoo na rin sa wakas. Thank you Lord God for this another opportunity to travel with our family. So yan nga, pagkakuha nyo ng ticket nyo, pupunta naman kayo dito. Sa terminal fee, magbabayad kayo ng 30 pesos per head. Pero dahil nga yung group namin, 2 yung bata, tapos isang senior citizen, 5 packs lang yung binayaran namin. So total 150 pesos. So, not bad, no? Kung ganito ba naman kaganda yung babayaran nyo, naku, baliwala yung 30 pesos. Katabi ng Starlight Ferries ay itong to go at meron kaming konting problema dun sa ticket namin. Kaya mabuti na lang may tao dito at makakapagtanong kami kung anong gagawin namin. Pabalik naman from Boracay to Batangas. Less than an hour, tapos na lahat ng mga formalities at ready na nga kami to board. Pero napakaaga pa nito, kaya naman lalafang na muna ulit kahit kakakain lang namin sa Prism Restaurant dahil nag-crave ang mga kids ng fries at frosty ng Wendy's. At dahil nga kakarating lang ng isang bata dito fresh from Singapore, naku, magbuburakay pero tulog. It's time to board. Gate number 1. Ang laki nitong Batangas Port, ang daming kainan. Hindi kayo magugutom. Ang daming coffee, may ATM. Maganda yung toilet, walang along tissue. So, ayan, 5:30 PM, ready na kami pumasok sa Gate 1. Pero 7:30 pa talaga yung sailing namin. So, doon na muna kami tatambay dahil nakakain na kami. So, tingnan natin kung anong meron dun sa loob. Bago nga pala kayo makapasok, meron kayong dadaanan na isa pang scanner. So, kailangan i-unload nyo ulit yung mga gamit ninyo. Kaya, pro tip, mas maganda yung lahat ng gamit nyo nasa isang maleta na lang kaysa yung hiwa-hiwalay kasi may hirapan kayo. At this point nga, sobrang excited ng aking baby Choco dahil first time niya rin mag-ferry. And tingnan nyo naman kung gaano kalaki ang boarding area nila. O, tingnan nyo, ang daming gate. Hindi rin kayo mauubusan ng uupuan dahil napakadami. Aircon din siya, so hindi kayo papawisan. Madami ding mga announcements, so talagang hindi mo nyo mamimiss yung inyong barko. Wala pa kaming 40 minutes nag-aantay. Ayan, tinawag na nga kami. Priority boarding pala dahil meron kaming mga kids at senior citizens. At hindi lang yan, may libre silang shuttle papunta doon mismo sa inyong barko para hindi nga naman kayo maglalakad
maglalakad ng malayo. May mga tumutulong din dito para sa mga luggage kung marami kayong dala. So ayan, magtanong lang kayo dito for assistance. 6:30 PM na nga ito, 1 hour before our sailing. At nagpapapasok na sila. Kaya kayo, kung meron din kayong biyahe, mas maganda kung mga 2 hours or 3 hours before nandito na kayo sa Batangas Port. Yan na nga, dumating na ang aming shuttle. Hindi mo naman kalayuan yung barko mula sa aming gate. Pero syempre kung lalakarin nyo at may mga dala kayong mga gamit, ako mahihirapan kayo. Kaya naman wala talaga kayong masasabi sa service ng Batangas Port. Ang galing. Walang kahasel-hasel kasi systematic lahat. Maayos at malinis ang lugar, mababait din ha, at approachable ang mga staff. Super laki din ang facility, maayos ang mga pila at mabibilis ang mga proseso mula sa ticketing hanggang sa boarding. We also felt very safe at napaka-komportable rin sa pakiramdam sa loob ng terminal. Hindi kayo may stress. Lalo na sa amin, taga Batangas kami, diba? So instead na magpunta pa kami sa NAIA at mag-take ng domestic flights, mas convenient ito. Ferry via Batangas Port. Abangan niyo yung susunod kong review sa Starlight Ferries ha. Thank you everyone for watching.